Senator. Congressman Boss Bebot. Congressman Bebot Alvarez ng First District Davao del Norte. Attorney Ferdinand Pasio, alam niyo naman yung natin kailangan niya na pa. Saka si Attorney Raul Bilo. Welcome, sir. O to start the roll calling, boss. Speaker, kayo po na. Or start. Message. Magandang umaga po sa atin. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po ito. Ngunit, nung pinirmahan ng Presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Wala pong ganong halaga ang inaprubahan ng Bicam. At hindi po din yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganong halaga doon sa General Appropriations Act, GAA. Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, ay kinakailangan din ipakita po sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill. Hanggang ngayon po, tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako, nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon. At upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Okay. Baka may viewers ka ito ni Raul. Viewers. Well, tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. No? Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report ay i-approve yan ng House at i-approve din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa Bicameral Conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa Bicam? Wala eh. Meron bang journal of proceedings? Wala silang maipakita.
So, dito siguro ay kailangang maimbestigahang mabuti itong mga members ng Technical Working Group. Technical Working Group sa Senado, Technical Working Group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng Technical Working Group. At mag-execute sila ng kanilang affidavit kung talagang bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fit in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement ang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kim po na yung Technical Working Group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report. Na may pirma naman yung mga members ng BICAM Committee sa House at saka sa Senate. So tinagaw-tagaw ko rin staff, Speaker Bebot diyan sa Kongreso magmula 87 hanggang sa Senado. Ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako diyan sa Kongreso at pati diyan sa Senado na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinabit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bebot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertions. Yun lang ako. Pero hindi bago natin sa Q&A. Okay na? Boss, sino ako na magtatanong? Carlo, kayo, ng DCWD. Secretary, magandang umaga. Carlo Mateo po sa DCWD. Speaker, former Speaker, ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa po ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, no, pwede akong i-correct ng aming mga abogado nito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Calipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakanan nito lahat. Siya ang author nito. Ngayon, siyempre yung ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa gaan na pinirmahan ng Pangulo? Ayun, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request ko sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprobahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, malaking problema yan. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw kong ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President.
Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti, labasan nila yung enrolled bill. Para naman makumpare natin. Tama ba yan? O pareho ba yan? Nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. Okay. Maidagdag ko lang, sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras yung impeachment para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Para yung oposisyon na nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaga talaga. 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay, the Citizens Crime Watch, I will join hands with Speaker, with Atty. Raul Lambino, with Atty. Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents which is a crime. Crimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Itong darating na lunes, February 10, kung hindi ako nagkakamali, ako ay tama. Alvarez, you have mentioned earlier that yung mga blank was filled out by the PWG among House of Representatives and the Senate. So do you have the names as well, sir? I-include mo rin ba sila sa pag-file? Mapapasama yan sila siguro sa Jando. Okay, for soundbite na, kasi explain yung following dyan. Ito po yung mga hindi natin pinapangalanan ngayon sa complaint. Pero later on, lalabas din yung mga pangalan nila. One more question na lang po for Attorney Bondoc and Congressman Beton. Na-mention po kanina ni Attorney Topacio na kaya may nadala yung impeachment para matabunan ang issues. Sa inyo pong dalawa, itong kasi pareho po kayo nasa side ng mga Duterte, hindi po kayo ito magiging isang political war? Una po sa lahat, gusto ko rin linawin talaga na ito po ay hiwalay sa aking pagiging kandidato itong filing. I am acting in my capacity as National Officer of the PDP Laban dahil ako po ay chairperson ng arbitration committee ng PDP Laban. So I'm really on the legal team of PDP. So needless to say, siguro lagi naman may political aspect ng mga ganito, but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon. Wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I'm speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Dahil yung GAA po, ang problema natin dito is napaka-technical, kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito, in filing the case, ay para bigyan ng ilaw, ng liwanag, kung ano ba yung specific mechanism ng korupsyon at kung paano nililimas. Kasi lahat tayo ginagamit yan yung terms na nililimas sa kaban ng bayan. Paano? Ito po sinasabi namin kung paano ginagawa. And now, sabi nila matagal nang nangyayari yan. Ang gusto namin masabi sa inyo, it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa kanang bayan. Kailangan po maging malinaw yan. Gusto ko lang linawin din na itong pag-file namin ng criminal cases, hindi po kasama sa politika ito. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saldico, at Mr. Dalipe committed a crime.
against the Republic of the Philippines. Hiwalay po natin yung politika dito. Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari.